Ang pasasalamat. Bow. Anong dapat kong ipagpasalamat ngayong araw tungkol sa aking kalusugan? Ano ang dapat kong ipagpasalamat ngayong araw tungkol sa aking kalusugan? Huminto ka sandali. Bago ka magmadali sa mga gawain mo ngayong araw, bago ka magreklamo tungkol sa trapiko, sa trabaho, sa panahon, o sa mga problemang kinakaharap mo, subukan mong itanong ito sa iyong sarili. Ano ba ang kalagayan ng aking katawan ngayon? Humihinga ka ba ng maayos? Nakakakita ka ba? Nakakarinig ka ba? Nakakalakad ka ba? Kung oo ang sagot mo sa karamihan sa mga tanong na ito, napakarami mo ng dahilan upang magpasalamat. Madalas nating iniisip na ang kalusugan ay isang bagay na dapat lang nating taglayin. Para bang normal lang ito at hindi dapat pagtuunan ng pansin. Ngunit kapag may bahagi ng ating katawan ang nagsakit, saka lamang natin napagtatanto kung gaano pala ito kahalaga. Isipin mo ang isang taong nakaratay sa ospital. Handa siyang ibigay ang malaking bahagi ng kanyang ipon kapalit lamang ng isang araw na walang sakit. Isipin mo ang isang taong nahihirapang huminga. Para sa kanya, ang bawat paghinga ay isang labanan. Isipin mo ang isang taong hindi makalakad. Gaano kaya kalaking biyaya ang simpleng paglalakad para sa kanya? Minsan, hindi natin nakikita ang halaga ng ating kalusugan dahil nasanay tayo na palaging gumagana ang ating katawan. Ngayon, gusto kong anyayahan kang magpasalamat sa mga simpleng bagay na madalas mong binabalewala. Magpasalamat ka sa iyong puso. Hindi mo ito kailangang utusan upang tumibok. Araw at gabi, walang tigil itong nagtatrabaho para sa iyo. Magpasalamat ka sa iyong mga baga. Mula nang ipanganak ka hanggang sa sandaling ito, patuloy kang binibigyan ng mga ito ng hangin upang mabuhay. Magpasalamat ka sa iyong mga mata. Napakagandang isipin na nakikita mo ang mukha ng mga mahal mo sa buhay, ang pagsikat ng araw, ang mga kulay ng kalikasan, at ang lahat ng magagandang bagay sa mundong ito. Magpasalamat ka sa iyong mga tainga. Naririnig mo ang tawanan ng iyong pamilya, ang musika, ang mga salitang nagbibigay ng inspirasyon, at ang mga kuwentong nagbibigay ng pag-asa. Magpasalamat ka sa iyong mga kamay. Sa pamamagitan ng mga ito, nakakapagtrabaho ka, nakapagluluto, nakapagsusulat, at nakakayakap sa mga taong mahalaga sa iyo. Magpasalamat ka sa iyong mga paa. Dinadaka ng mga ito sa iba't ibang lugar at binibigyan ka ng kalayaang marating ang iyong mga pangarap. At huwag mong kalilimutang magpasalamat sa iyong isipan. Dahil sa iyong isip, nakakaisip ka ng mga bagong ideya, nakalulutas ng mga problema, at nakapagpapasya para sa iyong kinabukasan. Ngunit may isa pang mahalagang bagay na dapat mong ipagpasalamat. Ang kakayahan ng iyong katawan na maghilom. Kapag nagkasugat ka, kusa itong naghihilom. Kapag napagod ka, nakababawi ka pagkatapos ng sapat na pahinga. Kapag nagkasakit ka, patuloy na lumalaban ang iyong katawan. Napakagaling ng disenyo ng katawan ng tao. Hindi ito perpekto. Tumatanda ito. Napapagod ito. Nagkakasakit ito. Ngunit araw-araw, ginagawa nito ang lahat upang mapanatili kang buhay. Marahil ay may iniinda kang karamdaman ngayon. Marahil ay umiinom ka ng gamot. Marahil ay may bahagi ng iyong katawan na hindi na katulad ng dati. Ngunit kahit ganoon, mayroon ka pa ring dahilan upang magpasalamat. Dahil ang kalusugan ay hindi lamang tungkol sa pagiging malakas. Ang kalusugan ay tungkol din sa katatagan. Ito ay tungkol sa kakayahang bumangon pagkatapos ng bawat pagsubok. Maraming tao ang dumaraan sa iba't ibang karamdaman, ngunit patuloy pa ring lumalaban at patuloy pa ring nakakahanap ng dahilan upang ngumiti. Minsan, ang pagpapasalamat ay hindi nangangahulugang wala kang problema. Ang ibig sabihin lamang nito ay pinipili mong makita ang mga biyayang nananatili sa kabila ng mga pagsubok. Ngayong araw, magpasalamat ka dahil nagising ka. Hindi lahat ay nabigyan ng pagkakataong makita ang panibagong araw. Magpasalamat ka dahil mayroon ka pang oras upang baguhin ang iyong mga nakasanayan. Maari kang magsimulang kumain ng mas masustansya. Maari kang magsimulang maglakad-lakad. Maari kang magsimulang matulog ng mas maaga. Maari kang magsimulang mag-ingat sa iyong kalusugan. Ang pagpapasalamat ay hindi lamang isang damdamin. Isa rin itong paalala na pahalagahan ang mga biyayang mayroon tayo. Kung mahal mo ang iyong pamilya, alagaan mo ang iyong kalusugan. Kung may mga pangarap ka pa, alagaan mo ang iyong katawan. Kung gusto mong mas maraming oras na makasama ang mga mahal mo sa buhay, gawin mong prioridad ang iyong kalusugan. Tandaan mo ito, ang kalusugan ay hindi isang gantimpala na ibinibigay lamang sa ilang tao. Isa itong kayamanan na dapat nating ingatan araw-araw.
Kaya bago matapos ang araw na ito, subukan mong sabihin ang mga salitang ito. Salamat sa aking puso na patuloy na tumitibok. Salamat sa aking mga baga na nagbibigay sa akin ng buhay. Salamat sa aking mga mata na nagpapakita sa akin ng kagandahan ng mundo. Salamat sa aking mga tainga na nagbibigay sa akin ng pagkakataong makarinig. Salamat sa aking mga kamay at paa na tumutulong sa akin upang kumilos. Salamat sa aking isip na nagbibigay sa akin ng kakayahang matuto at mangarap. At higit sa lahat, salamat sa panibagong araw at sa pagkakataong mabuhay. Dahil sa huli, ang kalusugan ay hindi lamang tungkol sa haba ng buhay. Ito ay tungkol sa kalidad ng bawat araw na ipinagkaloob sa atin. Kaya ngayong araw, huminto ka sandali, huminga ka ng malalim, ngumiti ka. At sabihin mo sa iyong sarili, ako ay mapalad, marami pa rin akong dahilan upang magpasalamat. At marahil, iyon ang pinakamagandang gamot na maaari nating ibigay sa ating sarili ngayon.